Okay, labas na ako sa trabaho. I'm glad day off ko bukas. Kaya makakahinga ako ng maluwag kahit paano, kahit isang araw lamang. Yes, isang araw lang ang day off ko ngayon, but that's okay. Well, dalawa. Magkahiwalay na araw. This week. Pero, not this week. This week nga ba? Basta ngayon, bukas, ngayon is labas ko na, di ba may trabaho ko. Tapos bukas, wala. Tapos pasok ulit ng trabaho. Isang araw ang pagitan ng trabaho, parang ganun. Anyways, yun nga. Teka, baka malaglag to. Okay, uwi na tayo. Hindi, dadaan pala ako ng not grocery store, ng, anong tawag dito? Ng Dollar General dahil naubusan kami ng, anong tawag dito? Ng snack. Yes, naubos ang snack namin. Siyempre, hindi ako nagpapola ng snack sa bahay dahil snack is life para sa aking binata na nagatrabaho. Siyempre, ayoko siyang nagugutuman. Ayoko siyang nawawala ng madadalang pagkain or merienda sa trabaho, di ba? Ang snack niya. Okay. May pagkukwentuhan tayo. Ang topic natin for today ay yung iba ay natatakot pagtanda daw. Sabi ay mag-anak ka daw para pagtanda mo ay may mag-aalaga sa'yo. Ito masasabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot na tumanda na wala kayong anak, okay? Ito ang katakutan ninyo. Matakot kayong tumanda na wala kayong pera, okay? Na hindi nyo naihanda ang buhay nyo sa inyong pagtanda. Yun ang katakutan ninyo. Dahil sinasabi ko sa inyo, mas mahirap ang tumanda ng walang pera. Okay? Kung takot kayo, mas kinatatakutan nyo yung tumanda kayo na wala kayong anak dahil walang mag-aalaga sa you. Promise. I swear. I'm telling you, kahit may anak kayo, hindi yan 100% na maaalagaan kayo. Hindi yan 100% na sila or siyang mag-aalaga sa inyo pag dumating ang panahon na kayo ay tumanda na. Mahirap asahan yan. Kaya kung ako sa inyo, para dun sa mga magulang na nagsisimula pa lamang sa kanilang mga buhay, pumasok ng pagkapamilya nang hindi iniisip or pinaplano kung anong mangyayari sa inyo pagtanda ninyo, ang isipin ninyo ay ganito, okay? Pag tumanda kayo, huwag ninyong iasa buong buhay ninyo sa mga anak ninyo. Huwag ninyong isipin na ang anak ninyo na kailangan nyo mag-anak para sa inyong pagtanda ay may mag-aalaga sa inyo. Hindi ganun dapat ang maging mindset ninyo, okay? Dahil ako, hindi yan ang naging mindset ko sa buhay ko. May anak din akong isa, pero ni minsan, hindi ko nisip na kaya ako nag-anak ay para may mag-aalaga sa akin. Okay? Na kaya ako nag-anak ay para pagdating ng panahon, siya naman ang bubuhay at mag-aalaga sa akin. Hindi ganun. Basta't ako'y tumanda na malakas pa rin yung pangatawan ko, yung isip ko, yung katawan ko, walang problema. Hindi ko kailangang magpaalaga. Hindi ko kailangang alagaan. Okay? Dahil ito ang sinasabi ko sa inyo, marami ang tumatanda na malakas pa rin. Okay? Ewan ko ba, siguro sa Pilipinas lang yun yung parang takot na walang kasama sa buhay. Alam nyo ba kung nandito kayo sa Amerika, grabe magugulat kayo dito. Dahil dito ay talagang marami. Halos lahat ng mga tao dito is tumatanda na wala silang, anong tawag dito, na nabubuhay ng kanila lamang. Okay? Nang may sarili nilang bahay, sarili nilang buhay, sarili nilang pera, na paghandaan talaga nila yung kaperahan nila. Dahil inisip nila yung pagdating ng panahon na may mga pangangailangan pa rin, may mga kasustentuhan pa rin na mangyayari sa buhay. Kaya, yun ang pinaghandaan nila. Hindi nila, kahit nag-anak sila, hindi sila nag-asam na, kaya ako mag-aanak ay para may mag-aalaga sa akin. Hindi sila ganun. Okay? Kahit ako ganun din yung naging pananaw ko. Hindi rin yun ang pananaw ko na kaya ako mag-aanak ay para may mag-alaga sa akin. Ito ang naging pananaw ko. Pag tumanda ako, ihanda ko at pinipilit ko or pipilitin ko na maihanda ang buhay ko, lalo ng kaperahan ko pagtanda ko. Para kahit paano ay makapamuhay pa rin ako ng akin. Nang hindi ko pahihirapan yung anak ko. Okay?
Basta tumanda pa rin ako na malakas pa rin ako, walang problema. Hindi ako kailangang buhay ng anak ko, hindi ako kailangang sustentuhan ng anak ko, hindi ako kailangang alagaan ng anak ko. Kung bedridden na ako, halimbawa, dumating ang panahon na talagang hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko, then sa tulong ng perang naipon ko, kung ako'y may maiipon, hopefully meron, sana, yun ang gagamitin ko para makapag-hire ako ng mag-aalaga sa akin. Yes, makapag-hire ng halimbawa ay kung gusto kong mag-nursing home na lamang at hindi ko kaya nga talaga na mag-isa na. Or kung hindi man is, basta papagaling lang ako at magkasakit. Kasi hindi naman, halimbawa, nagkasakit ang isang tao, hindi naman yan lifetime na may sakit ka. Siyempre gagaling ka pa rin kahit pa paano. Basta ako may sariling bahay ko, walang problema. Nakakaya ko pa rin. Kumbaga, may pera ako, tawag na lamang ako ng tulong kung kinakailangan, yun ang gagawin ko. Talagang inaral ko ang buhay na mag-isa, na hindi ako umaasa sa iba dahil mahirap na umasa ka sa ibang tao. Ayokong maging kargo-kargo ng ibang tao. Lalo na pagdating sa mga kagastusan, pagdating sa pera, ayoko noon. Ayokong iaasa yun sa iba dahil mahirap. Ayoko magdulot sa iba ng financial burden. Alam mo yun? Kasi mahirap kapag umasa ka ng kaperahan sa ibang tao. Tapos, ay naku, basta hindi maganda yun. Kaya nga hanggat maaari, pinaghahandaan ko, pinag-ipunan ko, pinaglalaanan ko yung sarili ko. Dahil gusto kong tumanda na maaluan pa rin yung pamumuhay ko. Nang hindi ako aalalahanin, lalo na ng anak ko. Sa mga magiging kagasusan ko, pag nagkasakit ako, alam mo yun, may ipagamot ko yung sarili ko na hindi ko tatawagan yung anak ko na, oh, may sakit ako, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pampagamot, ayaw ko ng ganun. Dahil napakahirap. Yun. Andito na ako sa Dollar General. Ayokong dalhin tong camera ko dahil nahihiya akong mag-video sa public. Kaya, iwanan ko itong camera ko dito sa sasakyan. Alright, mamaya na natin tutuloy at ako ay mamimili muna. Okay, bye!